Mga kapamilya niya ng mga nagbagang balita sa News Patrol karong adlaw. 35 ka mga trabahante sa usa ka factory sa plastic gipang rescue. Pagtukod og mga subdivision sa Shine Hills, Matina, posibleng ibawal na. NPA nagbahad nga posibleng mabutang sa peligro ang kinabuhi sa 5 ka mga sundalong bihag kung magpadayon ng hot pursuit operation sa militar. Mga kapamilya niya ng mga detalye sa News Patrol. 35 ka mga trabahante sa usa ka factory sa plastic ang na-rescue humang masayrang wala makasunod sa occupational ug safety health standards ang kumpanya. Ani ang report ni Vina Araneta. Geared sa joint effort team sa DOJ, NBI, DOLE, DSWD, NCIP ug CSSDO ang usa ka factory nga nag-recycle og plastic sa Barangay Balyok, Davao City kagahapon sa hapon. Gireklamo sa usa ka NGO ang kahimtang sa mga trabahante kay milapas ang kumpanya sa occupational safety and health standards ug labor standards sa DOLE. Nasayrang hugaw ang ginapuyang quarter sa mga trabahante ug kapin 12 ka oras pa ang ilang trabaho. Ato sa raid, 35 ka mga trabahante nga puros mga IP ang na-rescue. Lakip na ang 2 ka menor de edad. Ang mga trabahante, gipang recruit gikan sa Marilog District, Pakibato ug Bukidnon. Sakuhan, galing og sakop. Tapos, ilan nakakasimana? Tulog pa. Tulog. So, di mong trabaho din? Di naman kayo. So naging concern ako kaya pinapuntahan ko sila dito ng aming mga other students din, mga tribo din. Pinuntahan ko na. So sinireport sa akin yung ganitong living conditions nila. So I asked the help of Visayan Forum na kung pwede bang puntahan nila. Patong-patong nga kaso ang posibleng atubangon sa tag-iya sa factory. Lakip din niya ang paglapas sa labor code standards, child labor ug anti-trafficking law. Duha man ka kuan namong proseso, labor standards ug ang occupational safety and health standards. Kung mapay na mo nga na imminent danger, ipa-close yun na mo. Amo pa nang i-recommend sa amo ang director for work stoppage or closure. Wala na mihatag og pahayag ang tag-iya sa factory. Pero yung mga bata, sir, saan galing? Saan din nakuha? Sir na lang, ha? Okay, sir. How long na itong business niyo, sir? Running? 5 years. 5 years. Dadalhin namin sa office sa NBI, no? Dito sa Bahada. Nana sa kustodiya sa NBI ang tag-iya sa factory, samtang i-turn over ang mga na-rescue nga trabahante sa DSWD. Vina Araneta, ABS-CBN News. Nagpadayon ang pursuit operation sa 10th Infantry Division aron mabawi ang 5 ka mga sundalong bihag karon sa rebeldeng New People's Army. Apan nagbahad ang mga rebelde nga basin mabutang sa peligro ang kinabuhi sa mga bihag kung magpadayon ang rescue operation sa mga sundalo. Si Paul Palacio sa report. Nakaalerto ang tropa sa detachment sa Bravo Company sa Barangay Pakibato Proper, Davao City, humandagita sa mga rebelding NPA. Ang 5 ka mga tropa sa PIDUP team sa 60th IB, Lunes sa hapon sa Sitio Bangkaan, Pakibato. Dinhisab sa detachment nakadagan si First Lieutenant Neven Canitan, kinsa nakasibat sa checkpoint sa mga rebelde. Pero ang tropa nga kuyog ni Canitan ni atong higayuna nga sila Corporal Emmanuel Quezon, Private First Class Bernie Padilla, Private First Class Ronald Gura, Private First Class Donato Istandia o Private Martiniano Pasigas Jr. ang nabihag. Wala makamatikod ang pamilya Ballesteros nga naigibihag nga sundalo. Bisan mga gatos metros ra ang gilayon sa checkpoint gikan sa ilang balay. Wa yung kasayuran na kay diri naman mi trabaho man mi ato nya pagkahapon. Ay bala na mo nga nadal gidakop diya sa NPA. Nya butana na mo ang mga taon kage. Sundalo daw ang gidakop. Gikumpirma ni Lieutenant Colonel Inocencio Pasaporte, Battalion Commander sa 69th IB, nga naglusad na og pursuit operation ang 10th ID. Subay sa sulat pamahayag sa 1st Pulang Bagani Battalion sa NPA, nga permado ni Leoncio Pitao alias Commander Parago, nakapeligro ra sa kinabuhi sa mga bihag ang operasyon militar. Giilasab sa mga NPA nga prisoner of war ang 5 ka mga sundalo. Yung mga initial lead kami ngayon, so tinatak ng tropa. So, sana hindi ko rin masabi ibang details pero ongoing yung aming pursuit operation. Based sa mga information na nakarating sa amin ay ang aming assessment baka nandun. Sumala sa NPA, nakailog sila og 3 ka kalibre 45
ug usa ka granada gikan sa mga bihag nga sundalo. Paul Palacio, ABS-CBN News. Laing duha ka mga sakop sa New People's Army ang nibalik sa sabakan sa gobyerno. Misurrender sila alias Boy ug alias Tito sa 60th Infantry Battalion sa AFP niadtong Lunes. Gisaysay sa duha nga dihang anapa sila sa kalihukan, dili sila makakaon og tarong ug magsigi pa gyud og baktas sa bukid. Si alias Boy nadani sa pagsurrender human nga iyang igsuon na dakpan sa mga sundalo. Namatay sabang igsuon ni alias Tito sa engkwentro niadtong Mayo 31 sa Laak, Compostela Valley Province. Buot karon sa duha ka mga surrenderi nga makatrabaho og legal aron makasustento sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Lain na nako sa kuan bukid. Sige lakaw. Nya lakaw tulog. Nya taw-taw na pulwa kay tarong tulog. Balita na may diha nga anang kaaway padong diri. Alerto na kaayo. Kay basig kuan. Una na nga kauna-una na gid nga hawak gid ko sa grupo. Desisyonan na ako nga mohawak ko diha para magpaandar siya sa bakan sa balaod kaya na tagamtang na ako. Tanaw ta akong manghud nga si Aya namatay. Kung siya gihatag sa amo wala. Because they will be recipients ng ating government program for former rebels now who want to join the mainstream of society. They could still be availing of yung ating cash assistance and even for livelihood. Sunod semana, gikatak ng botohan sa konseho ang Comprehensive Land Use Plan Ordinance sa Davao City. Lakip sa mga amyendahan nga probisyon ng pag-reclassify sa Shrine Hills gikan sa low-density residential zone ngadto sa Urban Ecological Enhancement Subzone. Una mahuman ang 16th Council karong Hunyo 30. Positibo ang konseho nga maaprubahan ang Comprehensive Land Use Plan sa Davao City. Usa sa mga probisyon niini ang pagdeklara sa Shrine Hills sa Matina, Davao City isip Urban Ecological Enhancement Subzone. Buot pasabot, dili na tugutan ang paghimo og bisan unsang development sa Shrine Hills. Lakip dinhi ang pagtukod og mga subdivisions. Base sa assessment, duha ka pending subdivision ang maapektuhan kung maaprubahan ang balaod nun. Base sa contour map sa City Planning Office, halos katunga sa area ang delikado kaayo sa landslide. Study sa MGB na landslide prone area sa Shrine Hills. And also, di ba na may mga nagapanghitabo tong una na nakitaan ng mga naglandslide, naagian na balay gani dito nga nayat ay namatay na bata. Kadaghanan sa members of the City Council is i-declare the entire Shrine Hills as under that subzone, environment management subzone. Gipasabot ni Councilor Rachel Zozobrado, pwedeng mangayog additional allowable use ang mga tag-iya og luna sa Shrine Hills. Nabuot mohimo og development sama sa pagtukod og balay o kaha-expansion sa mga towers sa mga broadcasting company. Apan taas ang proseso nga kinahanglang sundon og kinahanglang 24 sa 27 ka mga miyembro sa sangguniang panglungsod ang pabor niini. Naana sila yung mga pending application for subdivision development din ha, and dili man siya kumaga consistent sa zone na possibility na dili madayon ng ilahang proposed development. But of course, katong mga natagaan na og like duha ka developers na tagaan og preliminary location clearance, wala pa lang sa IDP, they will be given due process. Gikalipay sa mga residente sa Nasilia Village sa barangay Maa ang maong balaod nun. Matod ni Sedelinia Balaba, mabala ka siya inigkusog ang ulan kay iyang mamatikdan nga mo dahili jutay ang ubang parte sa bukid sa Shrine Hills o ginakuyawan sila nga matabunan ang ilang mga balay. Oo, mas mintahan noon siya kay at least dili na mabalayan diha. At least maprotektahan po may diri na naa sa baba. Mas maayo man po ngayon anak. Samok bitaw kay ano man kung di na ito makuhaan nga may makabagong rito kod. Gidefer sa konseho ang pag-aproba sa land use plan. Sanglit 19 lang sa 21 ang misalmot sa sesyon. Hernal Tokmo, ABS-CBN News. Mas gipahingusgan karon sa City Health Office ang kampanya kontra dengue sa mga eskwelahan, labi na nga nagsugod na sabang ting-ulan. Ani ang report ni Vina Araneta. Pagka alas 4 sa hapon,
Dungang nang limpyo ang mga pupil sa Martinez Central Elementary School aron tumano ng 4 o'clock habit sa eskwelahan. Nanilhigang kadaghanan, samtang namunitog basura ang uban. Matod sa grade 5 pupil nga si Alrim Castaños, importante nga limpyo ang palibot sa ilang eskwelahan aron dili sila magkasakit. Para dili magbaha og kanang sakit. Ang Martinez Central Elementary School ang unang eskwelahan nga gihimuon og dengue awareness campaign sa City Health Office karong bulan sa Hunyo, di nagsugod na ang ting-ulan. Ginaagi sab sa role-playing sa mga pupils ang pagpasabot sa ilang mga classmates sa kamahinungdanon sa paglimpyo sa palibot aron malikayan nga magkasakit og dengue. Isa lang ning pagpanglimpyo sa among palibot kada adlaw para maiwasan ang sakit sa dengue. Subling pahimangnuan sa bangkatawhan nga himuon ng stop, look and listen approach batok sa dengue. Ang stop nga tan-awon ng palibot ug himuon ng tanan aron mapugngan ang pagdako ug pagdaghan sa lamok. Ang look nga mangita og posibleng kapuy-an sa lamok. Og listen nga mamino sa mga otoridad aron sumpuon ang mga lugar nga pwedeng puy-an sa lamok. Gina-encourage na sila nga adlaw jud 4 o'clock habit no maglimpyo ta. Tanaw na to breeding sites niya. Kung mahimo magtinabangay ta kay we have the stop, look and listen. Sa datos sa City Health Office, 2,434 na ang kaso sa dengue sa Davao City ug 12 na ang namatay gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga. Vina Aranata, ABS-CBN News. Garbo sa mga taga-Panabo City National High School ang usa nila ka estudyante nga giilagawas sa nasod sa imbensyon ni ining fungicide gikan sa dahon sa kamatige. Ani ang report ni Claire Cornelio. Garbo sa Panabo City National High School, si Jodel J. Tabsing. Human nga nakuha niini ang 4th grand winner sa Intel International Science and Engineering Fair sa Phoenix, Arizona, USA. Sa 5 ka mga teams nga nirepresenta sa Pilipinas ngadto sa Amerika, si Jodel lang ang nakalusot og nakakuha sa award tali sa kapin 300 ka mga delegado gikan sa 70 ka mga nasod sa tibuok kalibutan. Una excited na full ba dagan kayo mga students na scientific mind and from different countries and napod sila mga research nila. And since na ako study about sa banana industry and it is not only about the economy of the Philippines but also in the whole world, it has a great impact globally. Bit-bit ni Jodel sa kompetisyon ang iyang investigatory project nga duga sa dahon sa kamantige isip potensyal nga fungicide sa Panama Disease Race 4 sa saging nga maoy problema sa mga banana farmers. Nalipay kayo ang coach nga si Mervin Salmon, labi na kay unang higayon kini sa eskwelahan nga makaabot sa international competition. Busag ipasigarbo sa Panabo National High School ang dungog nga giuli ni Jodel. Very happy sa naabot ni Jodel achievement. Perhaps we can consider this one as a lifetime achievement. Not only for myself, not only for Jodel, but also for the Panabo National High School. It's really a breakthrough. We have no facilities, but in spite of that, we did our best. We even asked TEDECO to help us in the laboratory and also some of the nearby schools na may facilities in order na ang study ni Jodel ma-realize. Naglaom ang Panabo National High School nga matagan og atensyon sa gobyerno ang proyekto ni Jodel sanglit magamit kini sa industriya sa saging labi na sa Davao del Norte di naguna ang saging sa ilang produkto.